So, ano ba yung dapat mong gawin para hindi ka mabaon sa utang at maging cycle lang ito? Bago ka mangutang, you have to check with yourself. You have to reflect. Para saan ba ang utang na to? Is it a need? Is it a want? Makakatulong ba to sa akin? May balik ba to? Or wala? So, you have to really, really think about it. 100 times, 1,000 times bago umutang. Okay, so, number 2, iwasan yung mga high interest na mga utang, kung hindi ito para sa investment o is essential needs. So, iwasan as much as possible, iwasan mo yung mga utang na 2% per month, 3% per month. Ang taas nun, guys. Alam nyo ba sa bank, pwede ka makautang ng 7% per annum, so per yearly na yun. Pero ang iba kasi may utang na mga sobrang taas talaga. Credit card, that's 3% per month. Okay, kaya medyo iwas-iwasan natin yung pagka sa swipe ng card natin nang hindi naman needs at hindi naman nagbabalik sa'yo ng pera. Then, the third one is, unahin ang ipon at emergency fund bago mag-loan. So, bago ka mag-loan, if meron ka namang emergency fund, meron ka namang ipon, gamitin mo muna yon kung may mga pangangailangan ka. Huwag ka muna umutang as much as possible. Gamitin mo muna kung ano available resources ka. And then, pang-apat, gumawa ka ng repayment plan. Kung may mga existing utang ka, gumawa ka ng repayment plan para hindi maipit sa utang. So, you have to talk to your creditors para sa repayment plan kung paano mo mababayaran lahat ng obligations mo, lahat ng dues mo, para yung interest, mapakiusapan natin na mas mababa naman. Okay? So, tandaan, hindi masama ang utang kung ginagamit naman ito sa tama. Pero kung gagamitin natin to sa pansamantalang luho, baka lalo tayong mahirapan sa buhay. So, kapag sa luho ito, tiis-tiis muna, huwag ka muna umutang. Okay? Ayan. So, ikaw ba? Ano yung pananaw mo sa utang? Asset ba ito o liability? Comment down below. And like, share, and follow for more financial tips. This is Celine Canuela, your financial advisor. Bye!